Secretary Vince Dizon, ayusin nyo po yung mga trabaho nyo. Pera ng taong bayan yan Pagkatapos wala pang isang taon ay lubak-lubak na ang EDSA. Pambihira naman po yan. Hindi yung nakikita na nga natin na ganito ang nangyayari sa ating bansa. Pagkatapos ang ibinibida mo pa kung paano mo binuo ang iyong speech sa SONA, mga kababayan. Baha na nga ang buong Pilipinas. Mga kababayan, ang ibinibida pa kung paano ang pagkakasunod-sunod at kung ano yung mga inalis sa speech, mga kababayan. Ano yan? Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog at napakalakas po ng ulan ngayon dito sa amin sa La Union mga kababayan. Mag-iingat po kayo sa lahat po ng mga kababayan natin. Saan man po kayo naroroon sa buong Pilipinas ay laganap po ngayon ang pagbaha at mga kababayan. Lagi po kayong maghahanda ng mga panangga sa ulan, mga kung sakali ay tataas po ang tubig sa inyong mga lugar ay lagi po kayong handa. Handa kayo ng mga tali, mga salbabida kasi tawag namin dito yun At kung ano-ano pa na pwede po ninyong magamit kung sakali po ay hindi po talaga maiiwasan at hindi na po kayang tawag dito, gawa ng paraan katulad ng sinasabi ng iba na hindi ba kayang gawa ng paraan yang bahana yan? Pagka ganun po, lagi po kayong handa mga kababayan. Ano po? Ito po mga kababayan, magbibigay lang kami ng isang tawag dito, content. May napanood lang po kasi kami. Ito yung interview ni Secretary Vince Dizon. May kinalaman pa rin po ito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na po dyan sa mga flood control, mga kababayan. Ito po yung tungkol po sa EDSA rehab mga kababayan at sa halip na iba po ang iparehab ay itong EDSA po ang ipinarehab. Kaya lang mga kababayan ay hindi po nagtagumpay, hindi naging maganda ang resulta ng pagkakarehab ng EDSA. Bakit po kanyo? Sapagkat mga kababayan napakalaki ng halaga na ginastos at ginugol dyan. Subalit, mga kababayan, wala pang isang taon, 6 na buwan lang yata, kung hindi ako nagkakamali, ay lubak-lubak na po, mga kababayan. Para malaman natin ang buong detalye tungkol dyan, mga kababayan, panoorin natin ang sabay-sabay ang video ito. How can you assure us that yung gagawin pong rehabilitation sa EDSA will last us a long time at hindi po after 1 year or 1.5 years ay butas-butas na naman ito? Ganda pong tanong yan. No, Ayun, ang ganda daw ng tanong ang ginagamit nating asfalto ngayon at itong pagre-reblock natin, talagang piling-pili. Nako, piling-pili daw mga kababayan ha. Piling-pili yung ginagamit na pagre-reblock at piling-pili yung espalto na ginamit dyan mga kababayan. Ibig sabihin ay subok at talaga namang matibay ito mga kababayan ha. Matibay. Ibig sabihin, nung una kasi ang piano, Pinky, talagang babakbakin yung buong EDSA mula Ross Boulevard hanggang Monumento. Yan tinanggihan ng Pangulo yan. Sabi niya, find a better way para hindi naman mahirapan ng mga kababayan natin. Find a better way para hindi naman mahirapan yung mga kababayan natin. Sabi ng Pangulo, mga kababayan, kaya ang ginawa ni Secretary Vince Dizon ay and find better technologies. Naghanap din ng better technologies tungkol sa proyektong ito, mga kababayan. Ano ba? That other countries are using already. So, yan ang pinigit natin gawin. No? Talagang yung mga engineers natin naghanap ng bagong paraan. Naghanap ang mga engineers ng bagong paraan, bagong technology
at mga piling-piling mga materyales, mga kababayan, ha? Sa proyektong ito, tandaan nyo yan. At ito na yon, no? Yung Ito bagong na paraan, yun, gumagamit tayo ng mas matibay na aspalto. Oo. Mas matibay na aspalto, mga kababayan. Gaano kaya katibay ito, mga kababayan? Gaano kaya katigas ito? Kasing tigas kaya ng mukha ng mga magnanakaw, mga kababayan? Tuloy natin. Mas matibay na aspalto na ginagamit ng sa Pilipinas ngayon sa ating mga expressway, sa mga sa NLEX, SLEX, Skyway, SCTEX, etc. at sa mga runway sa mga airport. Oy, First, ginagamit din daw sa mga runway, sa mga airport. Ibig sabihin, talagang materialis pertis ito, mga kababayan. Matibay ito. At ito'y tatagal siguro ng mahabang panahon nito. Kasi nga po, piling-piling materialis, hindi basta-basta aspalto ito, ha. Ito'y ginagamit din sa mga runway, sabi ni Secretary Vince Dizon, ha. Diretso pa. time natin ginamit itong aspaltong ito Oh. sa ating mga Is it normal national roads. I'm assuming it's more expensive than the It's a usual. little more expensive, pero It's a little more expensive, sabi ni Secretary Vince Dizon. more expensive. Pero dahil nga nagbaba din tayo ng presyo ng ibang mga materyales, actually, mas mababa at nag-reduce tayo dramatically nung scope of work. Yung original na 17 billion na budget para dyan, tingin ko lampas 5 billion lang o wala pang 6 billion ang gagastusin natin for the entire stretch. Wala pa daw 6 billion ang gagastusin niyan sa entire, sabi niya rito, entire Northbound and southbound. Both. And how long is northbound and southbound, mga kababayan. Both, sabi niya, northbound and southbound, mga kababayan, ha? that supposed to last? Ang sinasabi sa atin, Ulitin natin sa parte na 'yon. Ulitin natin yung tanong ni yung tanong ni Pinky. Ulitin natin. Hindi si Ping Lacson to, ha. Si Pinky Wib ito, mga kababayan, para lang alam ninyo, ha. Ulitin natin sa bandaron. Ulitin natin, ha. entire stretch of it. Northbound and southbound. Both. And how long is that supposed to last? Ang sinasabi sa atin, minimum 5 years. Minimum of 5 years. Tinanong kasi ni Pinky kung gaano ang itatagal nitong proyektong ito o yung gagawin nilang rehab dyan sa EDSA, mga kababayan, yung aspalto na gagamitin na matigas daw. Piling-pili, mga kababayan, at ginagamit sa mga runways, mga kababayan, ha? Ayan. At eto, tatagal daw, mga kababayan, ha? Tinatanong kasi ni Pinky Wib kung gaano ang itatagal, mga kababayan. Tuloy. Sinasabi sa atin, minimum 5 years. Minimum 5 years daw, mga kababayan, ang itatagal niyan, ha? Tandaan nyo yan. 6 months later. Wala pang isang taon mula Wala pang isang taon. Ano ba itong binabalita dito? Nasira ka agad. Ha? Mga kababayan, ha? Wala pang isang taon. Parang 6 na buwan, mahigit lang ito, eh. Ano ba yung proyekto na yan? Ulitin natin. Ulitin natin ng konti. Konti lang. 6 months later. wala pang isang taon mula nang ayusin pero tagtad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong asfalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Ayan, mga kababayan, ha? Wala pang isang taon, mahigit 6 na buwan lang yata, mga kababayan, mula noong matapos ang proyekto na yan, ay nabakbak na po ang sinasabi ni Secretary Vince Dizon na tatagalan niya ng 5 years mahigit at ang materialis daw na ginamit, mga kababayan, ay ginagamit sa mga runways. Parang yung mga pinaglalandingan ng mga eroplano, mga kababayan. At ngayon nga po, mga kababayan, noong doon nga po sa kanyang interview, pumunta siya sa EDSA, mga kababayan, napamura. Napamura po si Secretary Vince Dizon at doon ay sinabi niya mismo na wala pang nag-PI siya roon, mga kababayan, at nakita niya yung kanyang ipinagawa, mga kababayan, lubak-lubak na po, mga kababayan. Ayan ang sinasabi natin, mga kababayan. Pagka kasi
Huwag kayo kasing magsasalita ng tapos, Secretary Vince Dizon. Iba po kasi ang labanan dyan. Kailangan, pag nagpagawa kayo, talagang totoong materialis puertes. Ang laki pa man din ng ginastos nyo po, dyan sa proyekto na yan, pinarehab ninyo, hindi naman na-rehab talaga na totoong rehab. Iba na lang kaya ang iparehab ninyo. Para nang sa ganun mas mapubuti-buti naman ng konti. Mga kababayan, ano po? Ano sa palagay nyo? Secretary Vince Dizon, ayusin nyo po yung mga trabaho nyo. Pera ng taong bayan yan Pagkatapos wala pang isang taon lubak-lubak na ang EDSA. Pambihira naman po yan. Mga kababayan, kaya nga sabi ko, bakit hindi nila subukan? Ha? Bakit hindi nila subukan ang construction engineering department ng Iglesia ni Cristo? Hindi man natin sinasabi na as in perfecto talaga ang construction sa loob ng INC, mga kababayan. Pero sa ebidensya makikita yan, mga kababayan. Tignan nyo naman po yung mga naglalakihan at naggagandahan na mga kapilya ng INC, mga kababayan, at mga iba pang mga housing projects, mga lahat na po ng itinatayong mga building sa loob ng INC, mga kababayan, na hindi po basta-basta yan. Oo. Kasi naalala ko nung panahon na ako po kasi ay dating nagtrabaho, mga kababayan kukwento ko lang to. Ako po ay dating nagtrabaho sa construction sa loob po ng INC. Hindi ko po ikinahihiya yun, mga kababayan. Proud na proud po ako doon. Kasi po, ang pagiging construction sa loob ng INC, mga kababayan, ay isang tungkulin po yan. Hindi basta-basta masabi lang na construction worker ka, hindi po ganun sa INC. Yan po ay isang pananagutan, tungkulin ng mga kawani, mga nagtatrabaho sa loob ng INC construction, mga kababayan. At ang alam ninyo, mga kababayan, ang experience ko, napakalakas ng kulog, dinig nyo ba yon, mga kababayan? Umuulan po ng malakas dito sa amin. Ang experience ko po dyan, mga kababayan, nung ako ay nagtatrabaho, base sa experience ko po yung timpla ng semento, mga kababayan, napakatapang. Hindi po basta-basta ang construction sa loob ng INC. Ayaw po nila na basta magawa mo lang, basta't makita lang na matapos, okay na. Hindi po ganon, hindi ganon. Pagka yung ginawa mo, halimbawa, nagpalitada ka sa wall, at nakita ng nag-i-inspeksyon na yan ay hindi maayos, ibig sabihin bako-bako, hindi nakahulog, hindi maganda ang pagkaka-finish, ay pababakbak yan at papapalitan, mga kababayan. Ganong katindi. Hindi yung okay na yan. Makukuha na yan sa pintura at sa masilya. Hindi ganon ang construction sa loob ng INC. Kaya kung ikukumpara mo, hindi kasi pwedeng ukumpara, mga kababayan. Sa totoo lang, hindi mo pwedeng ikumpara, mga kababayan. Yung mga bakal sa mga itinatayong mga gusali sa loob ng INC, mga kababayan, hindi po yung pwede na yan, kayang-kaya na yan. Walang ganon. Hindi pwede yung ganon. Kung ano yung nakalagay sa plano, mga kababayan, kung gaano katatabang bakal yan, yun talaga ang ilalagay niyan, mga kababayan. At titiyakin pa ng construction ng INC, lalong-lalo na yung mga engineers, foreman, na nagpapatakbo dyan, na yung plano talaga, yun ang nasusunod, mga kababayan. Pagdating sa paglalagay ng mga pampatibay sa mga gusaling itinatayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya hindi talaga pwedeng ikumpara Oo, sa totoo lang. Hindi mo talaga pwedeng ikumpara. Kaya kapag nakakakita ako ng mga ginagawa
na mga kalsada dito sa mga DPWH projects, mga kababayan, walang bakal. Paano tatagal yan? Pagkatapos pag nagbubuho sila ng kalsada, yung iba ginagawa mga 8 inches. Yung iba 6 inches na nga lang, mga kababayan, katulad nung ginawa dun sa, hindi ko nasasabihin kung anong lugar, mga kababayan, 6 inches na nga lang ang kapal, wala pang bakal, mga kababayan. Paano tatagal yan? Pagkatapos, tatanungin ninyo, tatagal ba ito? Itong mga ganitong klase ng proyekto, hindi tatagal yan dahil hindi naman po kasi naaayon sa standard ng pagkakagawa, substandard kumbaga, mga kababayan. Oo pero yun nga, sabi ko, bakit hindi nyo subukan ang construction department sa loob ng Iglesia ni Cristo para nang sa ganun ay makita ninyo kung gaano kaselan, kung gaano katindi gumawa ang mga nasa construction sa loob ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Pero sabi ko nga, hindi rin maaasikaso yan, mga kababayan, dahil sa napakarami po ng pagawain ang Iglesia ni Cristo ngayon. Kung yung iba, mga kababayan, ay nagsasara ng mga simbahan dahil wala nang nagsisimba, yung iba ay nagbebenta ng kanilang mga ari-arian, mga simbahan, iba po sa Iglesia ni Cristo, kabaliktaran po, mga kababayan. Bakit? Ang Iglesia ni Cristo, bumibili, mga kababayan, kahit saang panig ng daigdig. Bumibili po ng mga property para patayuan ng mga gusaling sambahan, mga opisina, mga pabahay, para magamit po sa aming mga paglilingkod, mga kababayan. Oo, kaya pagka meron kayong alam na ibinebenta dyan sa mga lugar nyo, mga kababayan, na mga simbahan, sabihin nyo lang. Sabihin nyo lang po sa iglesia at kung magustuhan yung lokasyon at kung maayos pa at pwede pa, bibilhin yan ng Iglesia ni Cristo. Oo. Kailangan po namin yan, mga kababayan. So, ang pinag-uusapan natin dito, mga kababayan, hindi naman yung pagbili, kundi ang mga ginagawang proyekto, construction, mga kababayan. Katulad nitong mga flood control na puro palpak, mga kababayan, ha. Yung itong mahigit 1 linggo na po kasi ang ulan, mga kababayan. Walang tigil ito. Sabi nga namin, ang kalikasan na po, mga kababayan, nagsasalita na, mga kababayan. Dahil sa mga katiwaliang nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na po dyan sa flood control, na halos trilyon ang nawala, ninakaw ng mga kawatan, at sila po ang nagpakasasa, samantalang ang mga Pilipino ay naghihirap, nagtitiis sa mga pagbaha, mga kababayan. Kawawa talaga ang mga taxpayer, samantalang itong mga contractors, mga nadeliveran ng mali-malitang pera ay hayahay lang ang kanilang buhay, mga kababayan, ha? Hayahay lang. Mga kababayan, kung maayos sana na natapos ang mga proyekto at hindi naging multo katulad ng sinasabi nilang mga ghost project, di sana kahit papano, hindi ganun katindi ang pagbaha, mga kababayan, kasi nga maayos. Kaso nga lang, mga kababayan, may mga proyekto na nabayaran na, wala namang nangyari, hindi na umpisahan. Ultimo, isang hollow block, sabi nga ng Pangulo, wala akong nakita rito. Ghost project, mga kababayan, samantalang bayad na, naibigay na po yung buong kontrata, mga kababayan. Yan ang sinasabi namin, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Mga kababayan, ang kalikasan, hindi mo pwedeng hadlangan yan. Mga kababayan, ha, meron na ngang nakikiusap sa ating Panginoon Diyos na
tungkol dyan sa pagbaha, mga kababayan. Dahil sa ang kanyang probinsya ay talaga namang grabe po ang mga pagbaha at hindi po maitatatwa yan, mga kababayan. Ito ang problema po kasi. Oo, sa totoo lang ito ang problema. Kitang-kita na nga po yung mga nangyayaring mga pagbaha. Pagkatapos parang lumalabas pa na hindi nagkulang. Pinalalabas pa na hindi sila nagkulang, mga kababayan. Maanong aminin na lang na sa mga susunod ay mas pagagandahin pa natin, paiigtingin pa natin, at lalo nating aayusin ang mga proyekto ng flood control para sa mga susunod ay hindi man magawang 100% na mawala ang pagbaha, kahit papano'y mabawasan ang pagbaha. Ganun sana. Hindi yung mga ngatwiran pa tayo na may nagbayad kasi ng ganito kalaking halaga para nang sa ganun ay lalong mapasama ang imahe ng ganitong lugar. Hindi po dapat ganun. Sabihin na lang natin siguro na sa mga susunod po ay lalo pa nating paiigtingin ang mga proyekto ng flood control natin sa ating lalawigan para nang sa ganun hindi mahirapan ang ating mga kababayan. Ganun na lang sana. Hindi yung kung ano-ano pong pangangatwiran pa dahil nandyan na po yan, hindi na po. Sabi ko nga po, hindi pwede nating hadlangan. Kapag ang kalikasan ang gumawa, kapag ang nasa langit po ang nagsalita na at gumawa na po, ito'y nangyayari po ito, mga kababayan, yung mahigit 1 linggo na po na pag-ulan, mga kababayan. Alam nyo, nangyayari yan dahil yung mga dapat na managot sa flood control, sa pagnanakaw, sa pondo ng bayan hanggang ngayon, hindi pa napananagot. Kaya yan po ang tugon ng kalikasan. Opo, yan na po ang nangyayari ngayon. Ang kalikasan na po mismo ang gustong magpanagot doon sa mga tiwaling mga opisyal ng gobyerno na nangulimbat sa pondo ng bayan, mga kababayan. Kaya wag nating wag nating kumbaga ay take it for granted. Dapat magbulay-bulay naman po kayong mga nasa posisyon, mga nakaupo. May nabalitaan pa nga ako, nabasa ko po ito Ayaw na daw ipakanta yung kanta ni Glock 9 na kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Ayaw na raw nilang ipakanta yon, mga kababayan, kay Glock 9. Ayawan ko kung gaano katotoo yan, mga kababayan. Pero isa lamang po ang aming masasabi ngayong araw na ito, mga kababayan. Sa lahat po ng nangyayari ngayon sa ating bansa, mga kababayan, may malaking kinalaman po ito sa nangyaring pangungulimbat, sa nangyaring panglilimas sa pondo ng kaban ng ating bansa. Kaya po nangyayari ang mga sunod-sunod na mga kalamidad, sunod-sunod ang pagdating ng mga bagyo. Mahigit 1 linggo na po na tuloy-tuloy ang pag-ulan, walang puknat na pag-ulan. At halos lahat ng lalawigan na po sa buong Pilipinas ay nakakaranas na ng mga pagbaha. Halos, mga kababayan. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, mga kababayan. Ay sana mag-isip-isip naman po itong mga nasa gobyerno na sana ay magbagong buhay na po kayo. Oo. Aminin nyo na yung inyong mga pagkakamali. Aminin nyo na meron kayong kapabayaan at meron pa ang pagkakataon para maisaayos po ang lahat, mga kababayan. Totoo po yan. Hindi yung nakikita na nga natin na ganito ang nangyayari sa ating bansa. Pagkatapos ang ibinibida mo pa kung paano mo binuo
ang iyong speech sa SONA, mga kababayan, baha na nga ang buong Pilipinas. Mga kababayan, ang ibinibida pa kung paano ang pagkakasunod-sunod at kung ano yung mga inalis sa speech, mga kababayan. Ano yan? Mga kababayan, hindi natin sinasabi rito na tayo ay napakahusay naman. Tayo ay nagsasabi lang ng ating saloobin, damdamin, nagpapahayag lang tayo. Sapagkat yan na may ginagarantiyahan ng saligang batas, mga kababayan. Huwag po kayong magagalit po sa amin. Huwag naman kayong magagalit sa amin. Nagsasabi lang po kami ng aming mga nararamdaman. Naghahayag lang po kami ng aming nasasaloobin po namin. Sana po, tanggapin nyo pong positibo ito para nang sa mga susunod na pagkakataon, medyo maayos-ayos natin. Baha na nga po yung ating bansa Pagkatapos kung ano pa pinagkakabalahan natin sa halip na magbigay tayo ng solusyon, tulong sa mga nasalanta ng walang puknat na pag-ulan at binahanan ang kanilang mga lugar, yun sana ang pag-usapan, hindi yung kung papaano binalangkas ang speech sa SONA. Hindi naman po dapat yan. Mabuti nga po at ipinagpaliban po ang impeachment. Kung itutuloy sana ang impeachment ngayong araw na ito, mga kababayan, naku po. Isang napakalaking ano na naman po yan. Parang ipinapakita nila na wala na silang pakialam sa ating mga kababayan na nalulunod na sa baha basta't tuloy ang impeachment, mga kababayan. Parang ganun na. Mabuti at walang impeachment kayo, mga kababayan. Napahaba tayo ng konti Sige po, mga kababayan, yun lang. Lagi naming sinasabi sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapatid, maging dyan sa ibayong dagat, mga OFW, mga kapatid po natin na nanonood, saan man panig po kayo ng daigdig naroroon, ang Just Vlog po, laging nagsasabing, lagi po kayong mag-iingat.